sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at syempre bago po tayo magpatuloy, meron lamang kaming special announcement. Ang Sa Barangay Tayo FB page ay tinanggal po muna natin sa rason na ginagamit umano ng ibang mga miyembro or followers ang mga private messages ukol sa mga advices, opinions at biruan sa kanilang mga group chats. Ito ay pinagpupulutan ng hindi pagkakaunawaan, misinformation, at maaari din kasing gamitin laban sa mga host para siraan. So, labis itong ikinabahala ng mga producers ng programa, kaya't nagpasya ang lahat na tigilan na muna ang ating Facebook page. Bagamat ito ay malaking tulong sa pangunawa ng mga trabahong barangay, minabuti na lang po muna namin na sa aming YouTube channel na lamang tayo mag-usap, magsaya at mag-aral ng tuloy-tuloy lang para sa paghahatid ng magandang serbisyong barangay. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa aming FB page. Ayan, maraming salamat, Kags Marie. Alam mo, Kags Chino, ang goal talaga ng show na ito, magturo. Hindi naman dahil na kailangan turuan yung mga kagawad, mga kapitan, dahil alam natin meron tayong mga sarili mga experience, mga kaalaman. Yan ay nilirespeto po ng Sa Barangay Tayo. Pero meron mga konting dagdag kaalaman from the ILG, from the local government code na yun po ang pinupunto natin. So para lahat ng kilos natin dito ay dinumero. Kaya lang paminsan-minsan pa nagkakabiruan sa page na iyon. At minsan nakikita namin nag-aaway yung mga members dahil nga dyan sa term setting na yan. Ano ba yung term setting? Pag-usapan nga natin yung term setting. Yan, maganda yan. Medyo hindi na maganda ang kinilalabasan ng page, nagiging toxic na. So, para sa amin, pansamantala lang naman yan hanggang sa mag-cool down na lang muna. Pero ito, gustong pag-usapan ni Kagawad Chino yung term setting. Yung term setting kasi yung panukala na i-extend. Yun na lang, huwag na nating pagandahin pa. Extension yan. So, yung 2023, dapat 2025 yan. Yes, so, because dapat, of the Supreme Court ruling na may final decision na. Magiging? So, meron kasi tayong version coming from the, actually it's already approved sa Senate na 3 terms, 4 years, tapos ang election will be on 2027. Okay. Or 29. Yeah. Yung 29 yata. Ang 29 is the Congress. House version. But unfortunately, nag-adjourn na ang House of Representatives, but there is no bill passed. So, ang nangyari, technically, walang bill na lumabas. So, hindi natin pwede sabihin na... Nag-bycam na ba sila? Wala lahat. Walang mangyayaring bycam kasi walang version coming from the House. So, sa ngayon po, lagi naman namin sinasabi sa ating mga kabarangay na hanggat wala pong bill na naipapasa or naisa sa batas ito, tuloy ang barangay election. Correct. Pero, yun nga, yung iba siguro hindi nauunawaan. So, nagkakaroon tuloy ng parang presumption sila na nagiging bias yung show. Ang problema kasi, yun nga, walang batas. So, sinusunod lang natin ang proseso. Pag walang batas, di syempre may eleksyon. Kahit naman COMELEC sinasabi yun Kaya lang, ang gusto nila may pag-asa pa. Doon nga, wala namang problema yun kung gusto mo may pag-asa pa sa June, na may pasapayan. Pero pag tinatanong kami dito, as of today, walang batas. Kagawad Gino, ano sabi mo dyan? In favor ka o hindi? Ako, number 1, I think it's expensive to have an election. So, by same year, 2 elections, 3. diba? 3 actually, kasi meron tayong BARM. Na yun, na... BARM? yung atin pong Bangsamoro Autonomous Region. So may election din sila? Yes. This coming October. Na-move yun. It was supposedly sabay siya ngayong May. But since masyadong mabigat ang ating midterm elections, dito, yes. Oo. Mangyayari, October sila instead of May. So, na-moved yun. Tuloy siya, but it was just moved. Okay. So, yung 3 election for 2025. Pero akin, admit it or not, nasa loob din ako ng barangay Pero, marami kasi dyan na, alam mo, kampante sila complacent sila na walang mangyayaring eleksyon. So, hindi sila masyado kikilos.
siguro as of the moment na alam natin na meron tayong election by October, medyo kakabahan na tayo kasi kailangan natin magpakitang gilas, kailangan natin magserbisyo. Hindi ko po sinasabing ito yung nangyayari, pero most likely, gano'n naman talaga, di ba? Yun ang nagiging byproduct. Hindi na ako mag-sugarcoat. Ang mga opisyalis minsan, mga elected officials, kampante sila eh. Kaya ako din, kung i-extend, hindi rin ako masyadong in favor doon. Half-hearted ako doon eh. Kasi may ibang mga barangay, what if nanalo mga kapitan nila kagawad, hindi naman din maganda yung napapakitang SK din, di ba? Napapakitang mga serbisyo, magsasuffer yung barangay for ilang For years. another couple of years. Yes. Kags Butch, doon ako doon sa issue nung sa sinabi niyo doon sa first statement natin pag na binasa ni Kags Marie o sinabi ni Kags Marie tungkol doon sa misinformation o misinformation lang nagagamit yung ating show or nagagamit yung page natin para sa mga kung ano-anong mga pinag-uusapan sa group chat. Negative ang nagiging dating. Wala naman ho kaming sinasabi rito na hindi, most especially sa aming mga host, wala kaming sinasabi rito na na hindi pinagbabasihan ay yung local government code. Kung hindi kami perfect, okay, the process, the system, our government, barangay, they are not perfect. We are not perfect. Okay? So may mga pagkakamali sa pag-intindi, interpretasyon ng batas, pero it doesn't necessarily mean na dinidevoid o maalis kami dun sa issue nung kung ano yung gusto naming sabihin. Kung may issue kayo o kung meron kayong gustong malaman tungkol sa mga dapat nyo malaman sa local government code, sinasabi naman namin eh. At yung sa pagkakaalam ko, lalo na sa tanong nyo kay Cap, dun sa issue na yon, kinasabi naman namin eh. Except yung mga political issues. Yung political issues like for example, yung term extension o yung term setting, political issue yan eh. Which ako personally, I don't wanna dwell. Kasi sa akin, lagi ko sinasabi, regardless may election man o wala, basta dapat tuloy ang serbisyo. Kasi ang nakikinabang, mga constituents natin. Yun lang ako, Kags Butch, at hindi ako masyado doon sa political issue ng term setting eh. Bahala na si Batman dyan eh. Actually, same thing eh. Same thing yung naririnig ko sa kanila both, yung ating mga incumbent officials, Kags Butch, like si Kagawad Chino. He's right. Most of our servants, public servants ng mga barangay officials, they became complacent when they know that election is not around the corner. Pero they show themselves pagdating ng election. I'm sorry, but I'm just stating what I observe sa ating mga kabarangays na mga, hindi ko nilalahat, okay? So, pero ganun talaga. Yeah, yun yung parang... Reality bites. Parang for me, yun yung nagiging general presumption ng ating mga kabarangays sa mga ating kagawads and kapitans. Pero again, lagi kong babalikan yung lagi kong sinasabi na this platform that we have, especially sa Barangay Tayo, this is where you can showcase kung ano yung mga best practices na ginagawa ng mga ating opisyales. Kaya po kami nandito para po ipakita sa buong bansa na ang bawat opisyalis po ng barangay hindi dapat nilalahat na katulad niya ni Kagawad at Chino, ni Kap Dondon. They are the proof na kumikilos, nagtatrabaho, and not just because of politics itself, but because of the passion and the heart na gusto nilang magservisyo ng totoo sa taong bayan. Pasok ako Yes. sa tanong na kay Kags Chino. Okay, kamusta na ang mga nagawa mo sa mga iyong komite? Yes. So, medyo mahirap yun. Isa-isahin ba natin? Isa-isahin So, let's start natin. with Committee on Health. On health. So, Yes. marami tayong mga ginagawa for health. We also collaborate and partner with mga private orgs. Tsaka yung City Health Office, na acid reflux. Vodka, maglabas ng vodka sa dito. kape. Oo. Anyway, for health, yun, tuloy-tuloy kami for mga medical missions, dental missions. Ngayon, approaching na naman ang summer, so may tuli ulit. We also give out
yung mga basic na mga maintenance medicine, Ay, galing. losartan, Oh, maganda yun. amlodipine. Oo, kasi ano yan eh. Alam mo naman talagang pag natigil ang maintenance na yan. talaga. Oo. Kasi yan yung mga mahirap ibigay kasi yung iba, wala namang iba yung barangay na mga But stocks na ganyan. we also make sure na we have a medical person na may reseta sila. Hindi rin naman natin pwede ibigay yun. Basta-basta. Nung basta-basta. Yeah. Vitamin C with zinc, may mga ganyan din kami. Also for health, kasali din naman hindi lang naman tao ang kailangan nating pangalagaan sa health. Meron din for animals. So sakop din namin yon. We give out mga anti-rabies. May microchipping kami scheduled next week, sa first week ng March. We Social, also look microchipping. for... Yeah, Yes. meron ganun sa Galing. City of Parañaque. Pagkakapon, ganyan, meron din kami niyan. And we are looking for these meds na ayaw na kasi namin pabalik-balik yung tao sa barangay. So, di ba ang weird kasi ang mga... May sakit ka na nga eh. Ang mga public servants, gusto nila bumabalik yung tao. Kung gusto nila, papilahin pa yan. Kasi feeling nila, uy, daming tao, uy, daming serbisyo. Kami baliktad, ayaw na namin nang pumupunta yung tao sa barangay. So, kunyari nakagad ka ng aso, I think 3 ata, 4 pa, minsan 5 naturok na anti-rabies yan. So, may isa kaming inaay na medicine na isang turok na lang. So, we're looking for that also sa health. Ano pa ba? PWD. PWD, Kamusta? we'll have a different committee for senior citizens and PWD. So, yun. PWD naman spoiled din sa amin kasi we give out also, nagsulat kami ng ordinance to, aside sa binibigay ng city, may ano din kami. Meron kayong subsidy. May subsidy din kami. Cash for assistance? Cash assistance. Noong nakaraan, meron din gift certificates for PWDs. Yung mga serbisyong binibigay ng barangay, nagtitrickle down din dyan yung mga serbisyong binibigay ng City Hall. Yeah. Sa probinsya, munisipyo o City Hall, no? Kadalasan, ang reklamo ng mga tao, pagka sobrang dami doon sa basketball court, pinagsisiksikan, tsaka binibigay yung mga dapat. Ang palagi naming advice, Kags Chino, at alam ko pinag-iisipan nyo na rin, kagaya ninyo, sabi nyo, wag na lang kayo sanang pumunta ng barangay. Dapat yung serbisyo, bumababa talaga sa barangay. Especially kung PWD, although hindi mo naman committee yun, or health pinag-uusapan, halimbawa ako na nagme-maintenance, sana hindi naman dahil sa spoiled yun, pero dahil mahirap kasi sa amin ang may mga karamdaman na pupunta pa sa barangay at pipila, habang nag-i-speech din yung mga, alam mo na, ibig sabihin. So dapat bumababa na lang sana ang serbisyo. Dahil meron na, nakalista na po lahat yun eh. And then, pinupuntahan na lang yung mga addresses, sa mga tano. Ito yung sa Committee on Health, Ganun na lang sana dapat. Binababa rin namin yung pagbibigay ng mga medical mission. Binababa namin siya sa mga mission areas namin. So, para hindi na sila pumunta. And speaking of hindi pagpunta, with yung Committee on Senior Citizens, ang tagal na namin itong pagkaupo pa lang namin last year. Gusto namin na nakaano na sila, parang yung card nila is also, Mapua. Diba yung ID nila is also their ATM. Para you don't have to go there. Kasi sabi ko, kunyari, magbibigay tayo ng 500 or 1,000 cash assistance. 500 na lang May papunta kang pamasahe, may pabalik kang pamasahe, kakain ka pa sa fast food. Magkano na lang iuwi mo neto? 150, 200, di ba? Kasi nagastos mo na. So, compared to pag 500, pumasok sa nila, diretso. Di ba? Boom! Wala nang Oo. other You don't have to go expense. there. You don't also, you won't hear any mga messages from Trapos, di ba? Ganun po yung Kags. Meron kung pattern. Ganun po yung tie-up ko sa isang, di ba dalawa yan, Gcash, Paymaya. Yes. So, ganun po yung ID namin. Hindi sa ID namin, cash
ano na rin. Cashless na rin. Oo. So, swipe mo na o kaya ano mo na, yung ID ng barangay. Ay- Para doon na kami nagbibigay. Tapos, maganda pa yung tayo dito, transparency. Kasi makikita mo. Implemented na yun sa inyo. We're the first in the Philippines to implement that. Meron din tie-up din BRIC ang tawag namin. with that. BRIC. Barangay Resident Identification Card. Okay. Okay, galing Ang galing, di ba? Sige, nakawing ko po yan. Diba? Alam mo yun yung sinasabi natin dito sa platform ng sa barangay tayo. You'll learn and you can adopt. Oo. Lalo na kung maganda Barangay. naman yung intention ng mga ganyang klase ng programa at batas para sa inyong mga barangay. Kasi sabi ko, nagagawa ng isang school na yung ID ng estudyante, Yun na rin at the yun na same rin ang time yung ATM nila. Diba? Bakit hindi natin ma-implement dito sa we started dati, laminated IDs. Yeah. Tapos nag-PVC tayo. Pero yung PVC na yan, minsan may mga barcode, wala namang kwenta yung barcode. Yung Diba? QR code na ginagamit Kasi dati din. barcode Oo, pa eh. Bar pa yun. Tapos ngayon QR. nag-transcend to QR. Pag tinignan mo naman QR, it's either super liit or wala din naman Walang pupuntahang sense. website. Oo, totoo. Diba? So, might as well, baka magdagdag lang naman tayo sa allocation ng budget, kakapiranggot para ma-convert natin. At least 2-in-1 siya. Kumbaga yung tamang allocation ng mga innovations na meron tayo ngayon. Ganun talaga because sabi nga nila, change is inevitable. If you cannot adapt to change, mapag-iiwanan ka. Correct. Kaya I'm very sure mag-uusap pa kayo mamaya ni Cap Dondon para magandang para sa ating barangay natin. Barangay Don Bosco yung ginagawa ng barangay Magkakape na kami sa mayan. Pojo. Yes. Mandaluyong pa yun, di ba? Pojo. Okay. Kags, kamusta naman ang Committee on Environment mo? Committee on Environment naman, weekly we do yung clean-up drive. Kasi as mandated by DILG, DENR, and sino pa ba nagmamandate? Solid nun? Waste. Solid Waste Management. Yeah. So, weekly clean-up. Well, dalawa lang naman ang namin, Balok-Balok Creek. At saka, ano yung pangalan ng isang creek natin? Balok-Balok Creek. Balok-Balok Creek, yes. So, may mga, kami, memorandum of agreement kami in partnership with mga homeowners associations na sila yung magiging kasangga namin sa paglilinis ng mga estero. So aside from that, meron din kami estero rangers. Tinatap din namin yung City Environment and Natural Resources Office, yung Senro, for environment. Plus, yung barangay kasi namin ay hindi ko masabing hall barangay complex kasi talaga siya. Kumbaga, yung isang munisipyo sa maliit na bayan in Luzon, ganun ang itsura. Kaya mukhang munisipyo yung namin. Malaki yata budget yun, no? Maybe you can send us a photo para ipakita lang natin kung ano yung itsura ng barangay complex ng barangay Don Bosco. Kasi tama si Chino na hindi na siya barangay hall lang. Hindi na barangay hall. Kasi talagang, kahit ako kanina, nakita ko sobrang ganda talaga ng facilities ng barangay Don Bosco. Yung barangay Don Bosco, barangay namin, is the biggest barangay sa buong Parañaque. Ano siya, 1 hectare o 1 acre? Biggest barangay hall Biggest barangay hall. Kasi kung biggest barangay in population, I think BF yun. BF, oo. So kami lang talaga. And it was donated kasi yung that area. That lot. Oo. Sino nag-donate yun? Siyempre. Siyempre, family natin. Family niya. Diba? Yeah, Mga Serrano. Alam nyo, yung barangay hall, yung 1 acre na yun, yung buong lupa, dinonate ng family namin. Pero bago ako papasukin ng mamamayan ng barangay Don Bosco doon, inabot akong 3 beses. Pero ganun talaga ang politika. Even yung sa simbahan ng barangay Don Bosco, donated din ng mga Serrano. Baka kasi kulang lang sa information. Sometimes kasi, di ba, even if it's you, if you don't make a way to inform others kung anong nagawa mo, wala. Hindi siguro. Nag-ano ako dyan yung sa Committee on Tourism, sabi ko sa kanila, we have to acknowledge yung mga Serranos because yun nga, yung simbahan na national shrine na ngayon,
And ano yan, Committee on Ubas din, na nasa ano na siya, nasa Vatican City na siya. Gagawin na siyang minor basilica. Yeah. Wow. Very, Let's Ano- hope. Truly ano an yung honor. Yung simbahan ng Don Bosco. yes. Yes. The National Shrine of Mary Help. Yan. Galing, galing kasi ako sa Don Bosco, Mandaluyong eh. Mandaluyong. Laking busko ako eh. So doon ako, graduate ako ng 89. Lagi ako nagpupunta dati doon sa inyo. Kasi pag meron kami recollection, retreat, dadaan Meron kami kasing ano doon, oo. Facility. Ganda-ganda na ako doon sa Yes. ano nyo. Lalo na siguro ngayon. Mas maganda na. Maganda. Oo. Tapos also, dagdag ko sa environment, we have yung tinatawag namin na faith garden, yung food always in the home. Wow. So, Parang dahil hapag. nga, oo, parang hapag, naggagawa kami nagtatanim kami ng sarili namin, inaani namin. We also give out to, syempre, kung sino mga nangangailangan or Barangay Nutrition. sell it at a lower price. Yeah, so mga BH din, dahil complex siya, nandun din sa loob ng barangay yung health center. See? Oo. So, ang dami Diba? pa. It Well, goes to show na talagang may ginagawa. Yes, napakaganda. Alam nyo, well, ayokong sabi ng the past or before, no? Pero itong administration na nagagamit lahat ng facilities ng Barangay Don Bosco. Alam nyo, kahit hindi ako nakaupo or hindi ko sila kaalyado, natutuwa ako para sa kabarangay namin na nagtatrabaho lahat ng mga hagawad nila at nagtatrabaho yung kapitan. Hindi ko kilala ang kanilang kapitan, hindi ko kaalyado, never kami nag-meet, pero pinaglaban natin siya, hindi natin pinagyayabang yon, pero nais natin magbago at ngayon pa nararamdaman natin. And through Kagawad Chino, na narinig natin, ang dami palang mga plano and most especially sa ating simbahan and for the honor na magbibigay kayo sa pamilya, maraming salamat. Pero hindi pa tayo tapos. Marami pa tayong pag-uusapan at marami pa rin tayong mga barangay na mga pag-uusapan. Dito lahat yan sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay